So yan o, ang nagsasalita ngayon ay si City Councilor Al Ryan Alejandre, no? Isa yan sa pinakamagiting, magaling, active na City Councilor ng Davao City, kung saan siya yung may hawak ng ano natin, no? Parang mga events, mga ano ba sa events, no? Sports, and at the same time yung sa mga concert o ano ba mga entertainment dito sa Davao City. So ngayon lang ano siya, meron na siyang binigay sa atin update about kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya daw ay ano, no, ibibiyahe daw papuntang Netherlands mamayang gabi. As of this very moment, time check ko tayo dito, oras is alas 5:39 ng hapon, and yan na nga, andun pa rin sila ngayon sa Villamor Air Base kasama si Ma'am Hanilit Abansenya, yung kanyang common law wife, yung kanyang anak na si Kitty Duterte, tsaka si yung kanya abogado, tsaka sila Vic Rodriguez andun din daw, no? So buti naman kung ganun. Ayan, yun na nga, nakakatakot lang na nakakalungkot at the same time kasi nga ibabiyahe siya mamaya sa Netherlands. So yun po yung pinaka-latest update. Tapos ngayon tuloy na yung pahinga si Councilor. Kung atong mga artist na naapon kami diri, kalagpakan nato ni sila Popo gubat pagdaghan pa. Naman ng mga amigong na gusto mong kanta diri, ato sila. Dito pa rin tayo ngayon sa, sa may City Hall Ground, San Pedro Square, kung saan nga makikita yung ano natin, humble stage. Tapos ngayon, yun na nga, no, ulitin ko. Ulit, para malinaw. Update kaya dating kay Tatay Digong. Andun siya ngayon sa Villamor Air Base, sa Pasay. Andun pa rin siya nakadetain. So kasama niya ang kanyang anak, si Kitty Duterte, common law wife na si Ma'am Hanilit Abansenya, tsaka abogado. Di nabanggit kung sinong abogado, no. So yun ay galing kay, ano, kay Councilor, City Councilor Al Ryan Alejandre. So yun lang, no, dadalhin na siya mamaya sa the Netherlands. So nakakalungkot. Tingnan na natin kung anong ganap talaga ito. Grabe na itong ano, no? Grabe itong ating sitwasyon dito ngayon sa Pilipinas. So kanina, no, ako pumunta dito alas 12 noon time, wala talagang masyadong pang tao, kunti lang. So ngayon ito, labasan na trabaho kasi it's 5:41, mag-aalas 6 na siya. Kaya ang mga tao dito nagsana. Ayun, maging dito sa may bandang Quezon Park, may mga na ano na rin, nakatambay, no, ng mga Davaoenyo. So marami ng tao dito, filled with ano na, no, Davaoenyo, Davao people. So lahat dito isa yung sigaw Duterte, tapos ayun, Marcos resign. So di ko alam kung anong may tutulong nito, pero siguro naman at least man lang ba makita naman ng taga Malacanang, makita ng buong mundo actually, no, na ang mga taga Davao, taga Mindanao ay nagkakaisa. Solid Duterte. Hindi pwedeng ganun na lang, no, basta na lang nilang hulihin si Duterte, si Tatay Digong. Illegal ang pagkahuli gawa nung siya ay walang warrant of arrest, di ba? Hinuli siya. Tapos deprive of ano siya, no? Asa na yung ano natin, di ba may CHR tayo, no, Commission on Human Rights, pero siyempre wala na tayong ano dyan, wala na tayong aasahan kasi yung Commission on Human Rights ay talagang gumagawa na naman sila ng action kapag mga criminal na yung pinag-uusapan, di ba? Pero kapag gaya niyan si Tatay Digong, ano na siya, no? Kung may tuturing na siya ngayon is ordinary citizen na siya kasi wala na siya sa kapangyarihan, wala na siyang inahawakang posisyon na anumang posisyon sa ating bayan. So ano siya, deprived para makakuha ng nung nito, yung medical assistance na kailangan niya talaga dapat. So may nagsabi, may mga leak na mga balita na ang intention daw talaga niyan ay para mapatay si Rodrigo Roa Duterte, si dating Pangulo, kasi ano siya, malaki ang pakinabang ng BBM administration once na mamatay dahil sa sakit, depression, sa stress itong ating dating Pangulo. So malaki ang pakinabang ng mga BBM ng administrasyon. Alam niyo bakit? Kasi automatic ang mananalo dyan ay si Carlo Nograles. Oo, just in case lang, no, na ma-disqualify for example, kasi patay na nga, no? So syempre, sino pa ba ang iboboto? So ang mananalo dyan si Carlo Nograles.
So yun yung kinatatakutan natin dito. Once na mangyari ang hindi magandang ano, may masamang mangyari sa ating dating Pangulo, Texas Trace, no? At hindi siya binigyan ng ano, medical assistance. So ang problema dyan, yun na nga, may mangyari sa kanya, kaya talagang mananalo si Carlo Nograles sa Davao City. At yun, mayaman ang Davao City. Billions of pesos so, ang GDP ng Davao City. So napalaking pera nun para maka-access itong administrasyong BBM sa Davao City para nakawin yung ano natin mga yaman dito. So ganun lang ang ano doon. Ganun yung pinaka-intention nila, di ba? So beneficial yun para sa administration. Kahit manalo man ang ano, manalo man ang siyam na in-endorse ni PRRD ng mga senatorial slates, pero talo naman siya. Or talo naman ang mga Davaoenyo, ang mga taga Davao pagdating sa mayoralty. Kasi nga, ang manok, ang alas ng mga taga Davao, ang wini-wish na magiging leader dito na si dating Pangulong Duterte ay wala na, di ba? Kasi nga, di nga pinapasok yung medical team. Ganun yun. Sa totoo lang si Carlo Nograles, hindi naman yan tumakbo rito sa Davao City dahil para sa serbisyo. Hindi. Tumakbo yan dito kasi ano yan, alalay ng mga Romualdez and Marcos family. Yan yung totoo dyan. Kaya di ko alam no anong magiging ano natin dito. Plan B mga taga Davao. Kung sakali man may mangyaring masama, God forbid, huwag naman sana. Kung merong masamang mangyari sa ating butihing dating mayor at dating presidente na si Tatay Digong, so ang gagawin siguro natin dyan, iboboto natin yung iba. Parang marami naman sila yata, 3. Sino yun, si Cubos? Sino yun, sino ba yun? Basta may 3, 4 yata sila o 3 na kandidato dito. So pwede natin ano iboto yung iba, yung mas less evil kumpara kay ano, kay Carlo Nograles. Sa kids with cancer sa house of hope. So, kung nakakapagpapit, wala lang. Hindi ka lang kinayon. Hindi ka lang kinayon. Ang malingay sana! Oo, hi guys! So, ito na yung ano dito, yung pinakaganap, no? So, mag-alas 6 na, time check tayo ulit. It's 5:46 ng hapon. So, mga tao dito, mas dumami pa, no? Mas nadadagdagan pa yung crowd. Gawa ng ano nga, tapos sa yung trabaho. Uwian na. So, inom na sa mirror mo doon so I will try. Mahal na weekend ko gamay pero mahal ka dito para sa inyo. Ang pangtalaan na ang kamay sa inyo. Pero ang mga nanay kaya remind sa mga doctors no sa City Hall na kalma lang gamay, gabi na wala na kayo sa